Bumulusok sa 60 pesos at 10 centavos ang palitan ng kada dolyar ngayong araw. Ang pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan. Matagal nang pababa ang halaga ng piso pero pinagrabe pa ng patuloy na gulo sa Middle East. Ang dagdag kalbaryo nito sa mga Pilipino sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa kasaysayan ngayon lang sumadsad sa ganito kababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara kanina ang palitan sa record low na 60 pesos at 10 centavos kada dolyar. May punto pa sa intraday trading na umabot ito sa 60 pesos and 40 centavos. Pababa na ang halaga ng piso mula pa noong Pebrero pero pinalala pa ng sumiklab ang gulo sa Middle East. Ayon kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, inaasahan na raw nila na aabot talaga sa lagpas 60 pesos ang foreign exchange rate. Ang importante anya, hindi mabilisan ang pagbagsak ng piso at hindi ito lubhang makakaapekto sa inflation ngayon. What is important is that it doesn't come very fast, yung depreciation ng peso, and it doesn't create inflation. In this case, hindi siya mabilis, and I don't think it will create inflation. Noong Enero, sinabi ng Malacanang na ayaw sana ng Pangulo na umabot sa 60 pesos sa palitan sa dolyar. May kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makontrol ang paggalaw ng halaga ng piso sa pamagitan ng pagbili ng dolyar o pagbenta nito mula sa dollar reserve sa bansa para hindi masyadong sumipa ang forex. Pero sa isang pahayag, sinabi ng BSP na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaring makaapekto sa inflation. Hindi raw nito polisiya na may pako ang piso sa isang level. Kapag mataas ang halaga ng dolyar, lamang ang pamilya ng mga OFW na tumatanggap ng dollar remittance, gaya ni Lola Shoni na may anak na nasa Amerika. Pero nang aming tanungin ang kanyang reaksyon sa balitang pumalo sa 60 pesos kada dolyar ang palitan ngayong araw. Hindi ako pabor doon sa 60. Gawa ng lahat ng bilihin ay tumataas. Siyempre, kami mga nanay, naapektuhan dahil mga bilihin, mahal. Kung ano man ang inilalaki ng kanyang natatanggap na remittance, baliwala at tila hindi makahabol sa bilisang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At bilang isang Pilipino, hindi raw niya maiwasang maisip ang iba na hindi naman tulad niyang may ganitong bentahe mula sa nakukuhang padala mula sa abroad. Walang kwenta. Mas maganda pa kung ibaba na lang para bababa din ang mga bilihin. Nakakaawa yung mahirap na lalong naghihirap. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.